Napaisip ang bida habang pinagmamasdan ang sitwasyon sa lambak, napagtanto niya na ang biogas sa lugar ay pangunahing methane. Dahil sa mga maliliit na butas na ginawa niya sa lupa, unti-unting lumalabas ang methane mula sa ilalim ng lupa at naiipon sa buong lambak. Ipinaliwanag niya na kung may alam lamang sa high school chemistry, madaling maintindihan na ang methane ay madaling magliyab at kapag naiipon sa isang lugar na kulang sa hangin, maaari itong magdulot ng napakalakas na pagsabog. Sadyang pinili ng bida ang lambak na yon dahil halos walang bentilasyon, dahil dito, madaling mabuo at maipon ang methane. Ang mga nabubulok na dahon at halaman sa paligid ay naglalabas ng gas araw-araw, kaya lalo pang damadami ang methane sa lugar. Nang mangyari ang pagsabog, napakalakas ng epekto nito. Kahit pa may makaligtas sa mismong pagsabog, malaki ang posibilidad na hindi pa rin sila mabuhay dahil nalanghap na nila ang biogas na pumuno sa kanilang mga baga. Sa huli, sinabi ng bida na ang nangyari sa kanila ay bunga ng kakulangan sa kaalaman. Kung mayroon lamang silang kaunting alam sa basic chemistry, maaaring naiwasan nila ang kanilang kapalaran. Sumigaw si Wang Sheng mula sa itaas at hinamon ng mga kalaban. Sinabi niya na kung hindi sila natatakot sa kamatayan ay habulin nila siya. Sinubukan naman siyang habulin ng mga asasin kahit na puno ng usok at epekto ng pagsabog ang paligid. Ang ilan sa kanila ay hirap na hirap dahil sa nangyaring pagsabog at sa nakalalasong gas sa lugar. Makalipas ang ilang sandali, masayang kumakanta ang ating bida, pagkatapos niyang tinalo ang mga kalaban. Kasabay nito, pumasok si Wang Sheng sa kanyang Yuan space upang tingnan ang kalagayan ni Chi Wen. Pagdating niya roon, nakita niya si Chi Wen na patuloy na kumakain ng malalaking bato. Matapos nitong kumain, bigla na lamang nagliwanag ang katawan ni Chi Wen. Tuwang-tuwa ang ating bida dahil napagtanto niyang nagkaroon ng breakthrough si Chi Wen at umabot ito sa susunod na antas ng lakas. Dahil sa pag-angat ng kanyang Yuan Soul, nagkaroon din ng reaksyon ang katawan ni Wang Sheng, naramdaman niya ang pagdaloy ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, nag-breakthrough din si Wang Sheng, at umikot sa kanyang buong katawan ang asul na enerhiya bilang tanda ng kanyang pag-angat sa panibagong antas ng kapangyarihan. Pagmulat ng mga mata ni Wang Sheng, naramdaman niya ang mas malakas na espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Napagtanto niyang malaking tulong ang pag-angat ng kanyang Yuan Soul at ang breakthrough ni Chi Wen sa kanyang sariling lakas. Habang tinitingnan niya ang enerhiyang umiikot sa kanyang kamay, naisip niya na kung patuloy na lalakas si Chi Wen, balang araw ay kaya nitong lamunin maging ang mga bundok at punuin ang dagat. Kasabay nito, naalala niya ang mga taong patuloy na humahabol at nanggugulo sa kanya. Kaya naisip niyang kapag dumating ang tamang oras, haharapin at wawakasan niya ang mga iyon. Ngunit sa kabila ng pagtaas ng kanyang kapangyarihan, alam ni Wang Sheng na hindi pa yun sapat. Kung hindi niya malalampasan ang agwat ng 5 antas ng lakas, mahihirapan siyang makipagsabayan sa mga eksperto sa lugar na kilala bilang Thousand Jedi, kaya determinado siyang lalo pang palakasin ang kanyang sarili. Bigla na lamang napalingon ng ating bida, nang biglang may dumating na 3 tao mula sa kanyang likuran. Nagtakas si Wang Sheng kung sino na naman ang kalaban ang kanyang kaharap. Napaisip si Wang Sheng habang pinagmamasdan ang sitwasyon, alam niyang maraming tao ang umaasa sa pinuno ng kabilang grupo, kaya hindi basta-basta sisuko ang bawat pamilya na kasama nito. Ang layunin ng ilan sa kanila ay makita siyang mapatay ng mga halimaw upang makabalik sila sa dati nilang buhay. Naisip din niya na ang pinunong yun ay isang eksperto na nasa antas ng 5 realms, kung sakaling mamatay ito, tiyak na malalagay din sa panganib ang maraming taong sumusunod dito. Para kay Wang Sheng, ang sitwasyon ay parang ang malaking labanan na naganap sa lambak noon, kung saan lahat ay natakot at nagkagulo dahil sa matinding digmaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang kalmado, alam niyang pinaghandaan niya ang lahat, kaya handa siyang harapin ang anumang mangyari. Kasunod nito, kinuha ng ating bida ang isang pana, at bigla na lamang siyang umatake sa may mga puno. Dahil dito, nagkaroon ng napakabangis na roar, dahilan kung bakit natakot ang mga kalaban sa kanilang narinig. Maya-maya, dumating ang napakalaking halimaw, na nasa antas ng 6 star. Pagkatapos noon, agad na nagtago si Wang Sheng sa mga damuhan upang hindi siya mapansin, habang nagmamasid sa paligid, napagtanto niya na ang lugar na iyon ay teritoryo ng isang mabangis na halimaw na tinatawag na 6 star ground-breaking bear. Napangiti siya ng bahagya dahil alam niya na hindi siya basta-basta papasok sa mapanganib na lugar kung wala siyang plano,
matagal na niyang nalaman ang tungkol sa halimaw na iyon at kung saan ito madalas magpunta. Habang sinusuri niya ang paligid, napagtanto niyang ang lugar na kinaroroonan niya ay mismong lugar kung saan naglalabas ng dumi ang oso, kahit mabaho at marumi, tiniis niya yon dahil mahalaga sa kanyang plano ang lokasyong yun. Sa isip ni Wang Sheng, walang sino man ang basta maglalakas loob na guluhin ang teritoryo o lugar ng isang mabangis na halimaw, kaya sigurado siyang hindi agad siya matutuklasan ng kanyang mga kalaban. Mula sa mga kalaban, biglang umatake ang halimaw, walang awa nitong sinunggaban ang isa sa kanila at agad na dinurog ang ulo at katawan nito sa isang malupit na atake. Dahil sa nasaksihang karumal-dumal na pangyayari, nagsimulang matakot at magpanik ang iba pang mga kalaban. Pagkatapos nito, tuluyang nagwala ang halimaw, sa sobrang lakas ng galit at kapangyarihan nito, nagsimulang mabitak-bitak ang lupa sa paligid. Bumalik sa ating bida, habang tumatakas ito, napansin ni Wang Sheng na may mga taong mabilis na sumusunod sa kanya. Sa isip niya, tila kulang pa raw ang mga namatay kung patuloy pa rin silang humahabol. Habang tumatakbo, bigla niyang napansin ang kakaibang tunog na parang may dumadaloy na tubig. Nagtaka siya dahil alam niyang walang ilog o sapa sa lugar na yun. Dahil dito, lalo siyang naging alerto at nagsimulang maghinala na may kakaibang nangyayari sa paligid. Sa kanyang isipan, napaisip siya kung may masamang mangyayari o may panibagong panganib na paparating. Kasabay nun, umakyat sa puno ang ating bida, at agad nitong nilabas ang isang tela sa kanyang storage ring, pinunit niya ito at nilagyan ng mantika. Napansin ito ni Tang Ao, ang matandang eksperto ng Tang family na nasa antas ng Five Realms, na bigla itong umakyat sa isang puno. Nagtaka siya kung bakit ganoon ang ginawa ng ating bida, inisip niya na marahil ay natakot ito sa tunog ng dumadaloy na tubig at nagtatago lamang sa mataas na lugar. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Tang Ao, ang tunog na akala nila ay tubig ay hindi pala sapa o ilog. Sa halip, isa pala itong malaking grupo ng mababangis na Warcraft o halimaw na sabay-sabay na paparating, dahil sa dami ng mga ito, parang rumaragas ang baha ang kanilang pagdating sa kagubatan. Nang makita ni Tang Ao ang mga paparating na halimaw, agad niyang sinigawan ang kanyang mga kasamahan na magmadali, ipinaliwanag niyang ang mga iyon ay pawang 4-star Warcraft, at kapag hindi sila nakatakas ay siguradong mamamatay sila. Ngunit huli na ang lahat. Masyadong mabilis ang pagdating ng mga halimaw at agad nilang inatake ang mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa mga kalaban ang sinunggaban ng isang mabangis na halimaw at walang awa itong pinatay. Habang nagtatago si Tang Ao sa puno, napagtanto niya kung gaano katalino si Wang Sheng. Naisip niya na ngayon lang niya nalaman na laging nakakahanap si Wang Sheng ng pinakaligtas na daan at naiiwasan ang lahat ng panganib bago pa man ito mangyari. Habang nag-iisip siya, napansin niyang palakas ng palakas ang tunog na parang agos ng tubig. Nagtaka siya kung bakit lumalakas ang ingay at nagsimulang maghinala na may kakaibang nangyayari sa paligid. Nakita din niya ang napakaraming maliliit na itim na bagay na parang alon na rumaragasa sa lupa ng kagubatan. Sa dami nila, para itong umaagos na baha. Isang tao sa ibaba ang walang buhay at agad na dinumog ng mga ito. Sa loob lamang ng ilang sandali, kinain ng mga langgam ang buong katawan ng lalaki hanggang sa maging buto na lamang ang natira. Doon napagtanto ni Tang Ao ang katotohanan, ang tunog na akala nilang agos ng tubig ay hindi pala tubig kundi isang napakalaking hukbo ng mga cannibal ants na walang tigil sa paglamon sa anumang madadaanan nila. Napagtanto ng bida na ang mga halimaw kanina ay hindi nagbabanggaan dahil nagkakagulo, kundi tumatakbo pala sila para iligtas ang kanilang mga buhay. May mas nakakatakot na nilalang na humahabol sa kanila. Naunawaan niya na ang malakas na ingay ay galing sa napakalaking grupo ng cannibal ants, kahit saan dumaan ang mga langgam na ito, wala silang iniiwang buhay dahil kinakain nila ang lahat. Dahil alam niyang takot ang mga cannibal ants sa apoy, agad siyang nagsindi ng apoy sa puno para pigilan silang umakyat. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan niya ang sarili habang nasa taas siya ng puno. Ngunit nang tumingin siya sa ibaba, nakita niyang napakarami ng mga langgam at mabilis nilang nilalamon ang mga tao. Kahit may apoy, napagtanto niyang napakalaki pa rin ang panganib dahil sobra ang dami ng mga cannibal ants. Dahil sa matinding panganib, nagpanik si Tang Ao at agad niyang tinawag ang lahat ng kasama niya na lumapit sa kanyang tabi. Inutusan niya sila habang nagpuputol na ito ng mga puno. Sinabi niya na kailangan nilang gayahin ang ginawa ni Wang Sheng, kung hindi nila ito gagawin, siguradong mamamatay silang lahat sa lugar na iyon.
Agad kumilos ang kanyang mga tauhan, pinutol nila ang mga puno at inayos ang mga troso sa paligid upang makabuo ng isang bilog. Pagkatapos ay nagsindi sila ng apoy sa mga kahoy upang makagawa ng isang fire circle. Sa loob ng bilog na apoy sila nagtipon, habang sa labas ay patuloy na dumadaloy ang napakaraming cannibal ants na gustong sumalakay. Dahil sa apoy, napigilan ang mga langgam na makapasok sa kanilang kinaroroonan. Kasunod nun, lalong nagpanik ang isa sa mga kasama nila. Takot na takot itong sumigaw at paulit-ulit na sinabi na gusto niyang umalis at gusto pa niyang mabuhay. Dahil sa matinding takot, sinubukan niyang tumakbo palabas ng bilog na apoy upang makatakas. Ngunit agad siyang pinigilan ni Tang Ao, sinabi nito na tila naghahanap lamang siya ng kamatayan kung lalabas siya roon. Ipinaliwanag din niya na kung wala si Wang Sheng, wala ni isa sa kanila ang makakaisip ng paraan para makaligtas sa ganitong sitwasyon. Dahil sa plano ni Wang Sheng na gumamit ng apoy, nagkaroon sila ng pagkakataong mabuhay kahit napapalibutan sila ng napakaraming mapanganib na langgam. Sinabi pa ni Tang Ao na huwag silang bumalik sa dinaanan nila, dahil doon mismo umakyat ang mga cannibal ants. Kung babalik sila roon, tiyak na mamamatay lang sila. Sinabi rin niya na walang sinuman sa kanila ang dapat maglakas loob na pumunta roon. Sa halip, dapat nilang sundan ang dinaanan ni Wang Sheng, dahil yun lang ang dahilan kung bakit nakarating sila sa lugar na yun ng ligtas. Aminado si Tang Ao na kung sa sarili nilang kakayahan lang, malamang matagal na silang namatay nang hindi man lang nalalaman kung paano sila napahamak. Pagkatapos ay nagbabala rin siya sa iba na huwag nilang subukang habulin o makipagsabayan kay Wang Sheng, dahil para sa kanila, siguradong kamatayan lang ang kahihinatnan nito. Dahil dito, wala nang nagawa ang kanyang mga tauhan sa sinabi nito. Pagkatapos nun, bumaba na ang ating bida mula sa puno at nagpatuloy siya sa pagtakbo papunta sa unahan. Iniisip niya na dahil kakadaan lang ng mga cannibal ants, malamang wala nang ibang halimaw sa daan dahil natakot o naubos na ang mga ito. Maya-maya ay nakarating siya sa isang lawa, dahil tila wala ng panganib at hindi pa siya nahahabol ng mga langgam, naisip niyang magandang pagkakataon yon para magpahinga sandali at maglinis. Sinubukan niyang hugasan ang dumi ng oso na napunta sa kanyang kamay, ngunit habang ginagawa niya yon, biglang may isang malaking halimaw na isda na may pulang mata ang lumundag mula sa tubig at sinubukang kagatin siya. Agad na umatake si Wang Sheng at sinampal ang halimaw na isda upang mapigilan ito, ngunit hindi lang isa ang naroon, biglang nagsilabasan pa ang marami pang halimaw na isda mula sa tubig, na parabang handa silang sabay-sabay na salakayin siya. Habang nasa tabi ng lawa si Wang Sheng, napansin niya ang ilang hayop na parang baka na lumalapit sa tubig upang uminom, ngunit biglang nadapa ang hayop kaya sa isang iglap, sabay-sabay silang umatake at nilamon ang hayop sa tubig. Napagtanto ni Wang Sheng na kahit hindi gaanong malakas ang bawat isa sa mga isdang yon, napakadelikado nila kapag marami sila, katulad ng mga cannibal ants na kahit maliliit ay kayang pumatay ng napakalaking nilalang kapag nagsama-sama. Dahil dito, may naisip siyang plano, naalala niya si Chi Wen, iniisip niya na kahit hindi pa kayang lunukin ng Chi Wen ang isang buong bundok, kung hahatiin muna nila ito, tulad ng ginagawa ng mga piranha, posible na nilang maubos o makain ng malaking bagay ng paunti-unti. May naisip na plano si Wang Sheng habang nakatingin sa ilog, napangiti siya at sinabi sa sarili na baka may magandang palabas na mangyari. Alam niyang kailangan niyang makatawid ng ilog sa lalong madaling panahon bago pa dumating ang mga taong humahabol sa kanya. Kaya nag-isip siya ng paraan para makalusot sa mga mababangis na piranha sa tubig. Naalala niya ang prinsipyo ng ecological chain, hindi maaaring napakarami ng pinakamalalakas na mandaragit sa isang lugar. Ibig sabihin, limitado lamang ang bilang ng mga malalakas na piranha sa ilog. Dahil dito, gumawa siya ng plano, akitin ang mga piranha sa ibang biktima upang maging abala ang mga ito. Kumuha siya ng kanyang baril at binaril ang isang hayop malapit sa ilog upang mahulog ito sa tubig. Sa sandaling mahulog ang bangkay sa ilog, siguradong dudumugin yun ng mga piranha, habang abala ang mga ito sa pagkain, magkakaroon ng pagkakataon si Wang Sheng na makatawid sa ilog ng ligtas. Dahil sa ingay na putok ng baril, napansin naman ito ni Tang Ao, kaya dali-dali niyang sinabi sa kanyang mga tauhan, na habulin ng araw nila si Wang Sheng. Matapos may sigawa ang plano, nagpasya si Wang Sheng na samantalahin ng oras habang abala ang mga piranha sa pagkain ng ibang biktima. Tumalon siya papunta sa ilog at nagsimulang lumangoy papunta sa kabilang pampang,
alam niyang mas malakas na ang kanyang katawan kumpara noon, kaya mas mabilis na siyang makakagalaw sa tubig. Bukod pa rito, ang kanyang Yuanhan ay isang carp, kaya natural na mas mahusay siya sa paglangoy. Dahil dito, tiwala siyang makakatawid siya ng ilog ng mabilis. Sa isip niya, kung magiging maayos ang lahat, aabutin lamang ng halos 1 minuto bago siya makarating sa kabilang pampang. Habang tumatawid sa ilog si Wang Sheng, mabilis siyang hinabol ng mga tauhan ni Tang Ao. Nang makita nilang ligtas na nakatawid si Wang Sheng, agad silang tumalon sa ilog upang sundan siya. Ngunit biglang sumigaw na may takot si Tang Ao at nagbabala na huwag silang dumaan sa ibabang bahagi ng ilog dahil may malaking panganib doon. Nagtaka siya kung bakit napakakalma ni Wang Sheng sa gitna ng ganoong sitwasyon. Hindi nagtagal, napatunayan ang dahilan, biglang umatake ang mga mababangis na piranha sa isa sa mga humahabol na lalaki. Sa loob lamang ng ilang sandali, kinagat at pinagtulungan siya ng mga isda hanggang sa tuluyan siyang lamunin. Pagkakita nito, labis na natakot ang natitirang mga tauhan dahil napagtanto nilang nahulog sila sa bitag na inihanda ni Wang Sheng. Inasar naman ng ating bida ang mga hangal, sinabi niya na nagustuhan ba nila ang regalo at mauuna na siyang umalis. Ibig niyang ipahiwatig na sinadya niyang ihanda ang bitag para sa kanila bago siya tumakas. Galit na galit si Tang Ao, sumigaw siya ng pangalan ni Wang Sheng dahil sa sobrang galit matapos nilang mapagtanto na naloko sila. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na dagendong mula sa kagubatan, lumabas ang isang napakalaking halimaw na tinatawag na demonic ape, mayroon itong pulang sungay, pulang mata, at napakabangis na itsura. Kasabay nun, inatake ng malaking demonic ape ang isa sa mga asasin at agad niya itong nahuli gamit ang napakalaking kamay. Itinaas ng halimaw ang lalaki at handa na niya itong kainin. Sa sobrang takot ng biktima, wala na siyang magawa habang papalapit ang bibig ng halimaw. Samantala, si Tang Ao ay napilitang umatras dahil sa panganib, napagtanto niyang hindi nila kayang labanan ang halimaw sa ngayon. Dahil dito, agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na putulin ang mga puno upang makagawa ng pansamantalang bangka o tulay. Kaagad naman sumunod ang kanyang mga tauhan, at nagsimula na silang magputol ng puno. Ngunit sa kabila nito, bigla na lamang dumating ang napakaraming mga halimaw. Dahil dito, lalong nagpanik si Tang Ao, at sinigawan nito ang kanyang mga tauhan na bilisan nga raw nila. Mabilis naman nila naputol ang puno, kaya sa paglapag nito sa tubig, dali-dali silang umalis upang makaligtas. Napuno ng pawis ang mukha ni Tang Ao dahil muntik na silang mapahamak, napagtanto niya na napakadelikado ng sitwasyon na iniwan ni Wang Sheng. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga tauhan na kanina lamang ay nagpaputok si Wang Sheng ng baril upang gumawa ng malakas na ingay, dahil dito, naakit ang maraming forest giant ape mula sa kagubatan. Ayon kay Tang Ao, ang mga halimaw na ito ay napakalakas at ang kapangyarihan ng ilan sa kanila ay higit pa sa 7 antas ng kanilang cultivation, kung hindi sila agad makakatawid ng ilog, siguradong mamamatay silang lahat. Pagkatapos nun, isang forest giant ape ang nagalit at pumulot ng malaking bato. Malakas itong umungol at buong lakas na ibinato ang bato sa lokasyon nila Tang Ao. Nakita ito ni Tang Ao at agad siyang nagbabala, sinigaw niya sa lahat na harangin agad ang bato, dahil kapag nabasag ang punong tinatawiran nila ay babagsak silang lahat sa ilog. Ang problema, ang ilog ay puno ng mga isda na kakain sa kanila kapag nahulog sila. Dahil dito, mabilis na kumilos si Tang Ao, tumalon siya ng mataas sa ere at naghanda na salubungin at pigilan ang napakalaking bato, kaya sa isang iglap na hiwa niya ito sa gitna. Ngunit sa paghiwa nito, bumagsak ang 2 hiwa na bato sa tubig, kaya nagsitalon ang mga piranha, at isa-isa nilang kinakain ang nakikita nila. Sinubukan iligtas ni Tang Ao ang isa sa kanyang mga tauhan, ngunit laking gulat ni Tang Ao nang makita niya ito, na nakain na ang kanyang kalahating katawan sa mga piranha. Napuno ng pawis ang pagmumukha ni Tang Ao, dahil isa sa mga tauhan na naman niya ang namatay, at para hindi na ito mahirapan pa, tinapos na ito ni Tang Ao para hindi na ito na maghirap pa sa kamatayan. Nagalit at nasaktan si Tang Ao sa kanyang nasaksihan, habang tumatakas si Wang Sheng, galit na galit siyang sumigaw at nagbanta na kapag nahuli niya ito ay hindi niya ito patatawarin at tiyak na papatayin niya ito. Samantala, napunta ang eksena kay Wang Sheng, habang tumatakbo siya sa kabundukan, napagtanto niya na 5 na lamang ang natitirang tao na humahabol upang patayin siya.
Gayunpaman, alam niya na dalawa sa mga ito ay mga eksperto na nasa 5th level realm, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan upang mabawasan ang kanilang bilang. Pagdating niya sa isang mataas na bangin, napatingin siya sa malalim na bangin sa ibaba at nanalangin na sana ay may tumulong sa kanya. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang pana at isang espesyal na lubid na manipis ngunit napakatibay. Ipinaliwanag niya sa sarili na ang mga eksperto sa 5th level realm ay karaniwang umaasa sa mga kagamitan na ibinibigay ng kanilang master, kaya malamang ay hindi nila naisip na magdala ng lubid. Ngunit si Wang Sheng ay nakapaghanda, ang lubid na dala niya ay isang military thin thread rope na kayang magbuhat ng hanggang 300 G na bigat. Agad niya itong itinali sa isang palaso at itinira patungo sa kabilang bahagi ng bangin upang makagawa ng paraan para makatakas o makapaghanda ng bitag laban sa mga humahabol sa kanya. Habang naghahanda si Wang Sheng sa kanyang plano sa bangin, mabilis namang dumating ang mga humahabol na kalaban. Napansin ng isa sa kanila na papunta si Wang Sheng sa gilid ng bangin at agad itong sumigaw na bilisan ang paghabol, dahil kapag nakatalo na siya ay magiging mahirap na siyang mahuli. Hindi nagtagal, mabilis na lumapit ang isang eksperto mula sa 5th level realm at halos isang saglit lamang ang ginugol upang maabot ang kinaroroonan ni Wang Sheng. Nakita ito ni Wang Sheng at napagtanto niya na napakabilis ng kanyang kalaban at hindi niya inaasahan na agad siyang maaabutan nito. Habang ginagamit niya ang lubid upang makatawid sa bangin, bigla na lamang tumalon ang lalaki upang mahuli lamang ang ating bida. Dahil dito, napabulong si Wang Sheng na hindi nga raw maganda ang kanyang sitwasyon, dahil malapit na siyang maabutan ng lalaki.